Hello po, magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Brother Michael. Ako po si Brother Gad. At ako po si Brother John. And ito po muli ang hindi masyadong late night after session fellowship. Episode 18. Woo! Let's go. Magandang gabi po sa ating lahat. At kamusta naman? Kamusta ang bago tayo mag-start, bago tayo magkamustahan pala ulit, tayo po yung manalangin. Humingi po tayo ng patnubay sa ating Panginoon. Sige po, tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, minsan pa po Ama, sa oras na ito kami po ilubos na napapakumbaba sa iyong harapan. Minsan pa po sa aming pagtitipon-tipon, naway dinadalangin po namin ang iyong pagsama sa aming kalagitnaan. Hayaan mo po Ama na tulungan na po kami na patuloy po na pagbulay-bulayin at pag-aralan, Ama, ang mga salita na siyang ipinag mo sa amin sa nakarang pananambahan. Hayaan mo Ama nito yung maging pagkain para sa aming mga kaluluwa at espiritu upang patuloy po na makasunod sa iyong kalooban. At idinadalangin din po namin na patnubay ng Espiritu Santo sa aming kalagitnaan upang patuloy na walang ibang malawalhati kundi ikaw lamang. Naway patuloy na ikaw lamang may taas, malasang pisang matapos ang gawain. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Sige po. So, kamusta naman nung Sunday? Kamusta ang youth fellowship? Rahan na tayo po yung fellowship na, no? Hindi mo alam? Grabe, bilis na rin. Hindi mo alam? Bilis na rin pa sa pastor. Doon maayos naman. Sino ba? Ay, hindi. Kanila, kanila ESA. Yun. Kanila ESA tayo pumunta. So, okay naman. Of course, after ilang linggo siguro, hindi nakapunta silang ESA, pati kasama niya si Cherry sa simbahan. Napayagan naman nga sila na i-share yung natutunan namin siguro sa Sunday, pati yung mga sinangap na pagturo ng this past few na linggo para sa nila. So, maayos naman, kamustahan, and stuff. Okay na nilingit lang. Si God pa no? Naging speaker sa time na yun. Okay. Paano ang kamusta yung mga ginawa nyo? Kamusta ang interaction? Okay lang. Yeah. Pero di ba? Sara mo nga yan. Yung tanungan kung batisa, nagulat nga rin ako eh. Yung mga nag-attend dun sa Sunday noon. Anong tanungan? Tinanong kung ano natutunan namin. So, siguro batisa sa amin dun sa Sunday noon, nag-share rin kami bago mag-share si God nun. Mga natutunan namin. Okay. Nice naman. Sige po, pero bago tayo bago natin pagbulay-bulayan yung nakarang worship service, shoutout nga pala sa Craft Me Party Booth. Eto, gawa po nila to. Yung tunnel na to. Sorry, naka-mirror siya sa baliktad. So, ito po ang aming nakapagpagawa po kami ng damit. Yan. Yes, salamat po kay Ma'am Darv at sa Craft Me Party Booth sa pagtulong at pagbibigay ng hindi ko alam sa English yun eh. Kumbaga pinakaunang objective namin na makagawa kami ng damit. Ewan ko, nasa yung damit ng mga kasama ko. I don't know. Nandito yan. Wait lang. Pero yun nga, nagpapasalamat kami. Hindi ko mapakita yung sa likod, pero meron po yan sa likod. Ewan ko nakita. Yan yung design ng podcast. Meron na kami. So, kung gusto niyo po magpagawa sa kanila, souvenir or party booth, kaya po nila mag-provide personalized or design, special designs po nila, meron po sila dyan. Pwede nyo po silang i-check or i-follow sa kanilang
Facebook page, Craft Me Party Booth. Ilalagay na lang din po namin yung link sa description ng video mamaya. So maraming Gawa na salamat kayo, ulit. guys. Craft Me Party Booth. God bless and more power po sa inyong business. Anyway, so, kamusta naman tayo nung Sunday? Kailang. Anong kailang? Anong kailang? Ano ba? Ano ba? Nakaka-bless yung tinuro ng Sunday. Siguro I feel at peace nung after ng worship service. Ano ba yung tinuro no Sunday? Tinuro ng Sunday. Visa na sa nanawaan ko. Dun sa John chapter 6 verse 37 hanggang 39. Ba? Wala po lang. Ano ba? (37 to 39). Ang sabi dito, lahat ng binigay sa akin ng Ama, silapit sa akin at ang lumapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. At mo ba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, hindi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala. Ang anuman, kundi ibangon sa huling araw. So, parang basically parang napag-usapan or parang tinuro sa atin those in last Sunday na we're blessed talaga. Kasi parang kahit ako kala ko rin na na ma-obtain mo lang yung eternal life once na you're in heaven. Parang dun mo lang siya makuha. But I don't know na parang being with Jesus pa lang, it's like, and that is eternal life. Kaya sinabi niya doon na na gagawin niya yung kalooban na gusto sa kanya. At ayun yung hindi wala yung mga ah, yung mga binigay sa kanya ng Ama. So alam mo yun, parang if you're already in Jesus Christ, like it's already eternal life. Kasi alam mo yun, not only na Jesus will lead you, but He will never He will always guide you. Yeah, and pretty much yun. O dyan, sangayon ka ba doon? Yes, especially sa us being blessed. Kasi nga, diba, maganda sa Genesis, yung binanggit ng pagkain nila ng may dalawang puno kasi na binanggit, which is yung the tree of good, knowing of good and evil, pati ang tree of life. Yung time na kinain natin or kinain nila yung tree of good, of knowing good and evil, kinos na ni God ang path papunta ang tree of life. Pero dahil sa pagmamahal niya, binigay niya yung kanyang anak para sa atin dahil kinatas na niya, ang ginawa niya, yung mismo tree of life, yung pinunta niya sa atin. So although hindi tayo makapunta directly sa tree of life, may gumawa pa patuloy yung gumawa ang Diyos na paraan para mapunta tayo. That's all. Okay. Ano yung tinutukoy doon na bakit binanggit yung unleavened bread doon? Ano bang nun? Kasi binanggit yung unleavened bread nung first part ng worship service that unleavened bread is important for us to understand. Bakit binanggit yun? Bakit na-mention? Wala. Nung pinag-aaral din natin to, nung ilang linggo na lumipas about the unleavened bread and the leavened bread. Yung binabanggit na unleavened bread, ito yung kumbaga pure, wala siyang mixture ng
binanggit nga nung Sunday, walang doktrina. So, consider natin yung living bread as bread na may sin. Ano naman. Okay. So, bakit nga nabanggit yun? Ano bang connect nun sa mga pinagsasabi ninyo? Ah, kasi binanggit siya no Sunday, and why does God mention it last Thursday kung hindi siya importante? 'Di ba? Anong connection nun sa sa buhay na walang hanggan na matatamo natin? Hmm. Anong connect nun? Ah, sa dito na-explain doon na the unleavened bread is the shadow of Jesus Christ. Sit I think like last Friday, pinag-aralan natin about the unleavened bread, and natukoy dun na yung levadura or yung leaven is it portrays about sin. And Jesus being the true unleavened bread is because Jesus doesn't have any kind of sin, or parang there's nothing wrong teachings in him. And like na inano dun na when taglay natin yung true unleavened bread, we stay away from sin or sa levadura. Ayun, yeah, ayun ayun yung nakukuha ko. So, Brother John. Doon na rin naman sa akin, base sa nasuot ko noon, ulit, pag unleavened bread, kinampare nga yung unleavened bread na si Cristo, diba? Unleavened bread is Christ, wala siyang mixture ng any mga doctrina, any fallacy or false statements. Talagang pure siya. So, I think ito yung binabanggit sa nila as tree of life. So, ayun na, sige sa akin. So, si Jesus Christ bilang ang sabi ang bali ang tinutukoy nyo si Jesus Christ yung unleavened bread. Yes. So why? I mean, if Jesus Christ is the unleavened bread, so kailangan natin kumain ng unleavened bread? And kung kakain tayo ng unleavened bread, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan? Yes. So, kailan lang natin kumain ng unleavened bread? Okay lang. Yes. Kasi yung itong unleavened bread is uh, Jesus Christ itself, which is yung words niya. Kaya kasi if we have the word, ayun yung like mag-guide sa atin for our journeys. Kasi may parang since we have this unleavened bread. Kaya sinabi ng ating pastor na if you truly have the unleavened bread, you will avoid you will avoid like yung levadura, which is yun nga, sin. Tama. Yes. So, yun nga eh. So, how can we eat this unleavened bread? His words. Tama ba? Yes. Yes. So,
Ano yung kasiguraduhan mo na pag kinain natin yung unleavened bread na 'to, meron tayong buhay na walang hanggan? Ah, ah, inano dun, tinakal dun, about ano, 'di ba? Kasi wala, hanapin ko lang yung tamang verse. And follow-up question, bakit unleavened bread ang pagkaka-describe kay Jesus Christ? Why not any other kinds of bread? Ano bang significant meaning ng unleavened bread? Like ano bang purpose nun? Ano bang ginagawa nun? Ano bang ano bang meaning nun para sa atin? Kasi kung pagkain lang ng unleavened bread, di pwedeng kumain lang pala ng literal na unleavened bread. So what? Why? When? Where? How? When ito yung nakuha ko sa ano, I think ito sa 31, sa 6 pa rin pero sa 31. Sabi dun, "Nagsikayan ng aming mga magulang ng mamana sa ilang, gaya ng nasulat, tinapay na galing sa langit, kanyang ipinakain. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katawan ng katawan sinabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang aking Ama nagbigay sa inyo na tunay na tinapay na galing sa sapagkat ang tinapay ng Diyos ay yaong bumababang mula sa langit, binigay at nagbibigay buhay sa libre. Sa kanya'y kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. Kanya sinabi, Jesus, ako, tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi gutom, at ang sumasampalataya sa akin kailanman hindi mauuhaw. Wala. So what? Ano? John, what? Bakit unleavened bread? Bakit unleavened bread ang pinapakain? And from the doon sa binasa mo agad, hindi naman unleavened bread 'yun, mana. So bawal kumain ng ibang tinapay. Yada. Yun ba 'yun? Why? Hmm. Why? Okay. Wait lang. Six, six. Brother John, ano? What? So bawal kumain ng ibang tinapay?
Wah. Nga. Hmm. So ano, bawal kumain ng tinapay, ng ibang tinapay? Lagi. Tara. Hmm? So what? Tahimik naman ang episode natin ngayon. Dilag, nalilito ako. Tama nga, no? Ba't unleavened bread? Hmm. Wah. Ano na? Ay! Sigal. Wala. Why? Ano ulit, Parang tanong? bakit unleavened bread? Bakit bawal ibang bread? Ang nakuha ko lang ito. Sa Matthew chapter 16, verse 11 up to 12. Sabi doon, ano't hindi nyo napag-uunawa na hindi ang sinasabi ko sa inyo ay tungkol sa tinapay. Malapot kayo mag-iingat sa lebedura ng mga Pariseo at mga Saduceo na magagawin kanilang natalastas na sa kanila ay hindi pinag-uutos na sila ay masipag-ingat sa lebedura ng tinapay, kundi sa mga aral ng mga Pariseo at ng mga Saduceo. Kaya, I think, yeah, yan. Ay, So hindi mo alam. yes, nalilito pa rin ako. Of course, because Jesus Christ is the true bread. He is the bread of life. And being the bread of life, it represents Jesus Christ as the unleavened bread, because being an unleavened bread, ibig sabihin nun wala kang kumbaga yung mga materials na magpapaalsa doon sa tinapay. Ibig sabihin yung mga bagay, yung mga bagay na nagpapaalsa o yung nagpapalaki ng masa sa tinapay, it represents, of course, sin, and also it represents sins, and also other corrupt things which is not faith related. Yes, eh. Ito yung mga bagay na nagpapaalsa. Ito yung mga sumisimbolo sa mga bagay na mga maling katuruan, maling paniniwala, na magpapalayo sa iyo sa katotohanan. Kaya ka umaalsa. Kaya umaalsa yung bread. The more na umaalsa siya, the more na hindi siya hindi siya nagiging malasa. Hindi siya nagiging hindi siya nananatili sa truth.
In short, you are deviating from the truth. You are now focusing on other things which is not uh, being commanded by the Lord. Ito yung sinasabi na Panginoon na naiwasan. Hindi literal na tinapay. Meaning those things that will make you uh, away from the truth, those false teachings and practices. Kaya nga minention niya dun yung mga Pariseyo tsaka mga Saduseyo because yung mga bagay na binabahagi nila is it's not helping people to be closer to God, but rather they are making people more religious, more zealous, kung tama yung word ko, to do those practices with fear in them instead of doing it with for the glory of God. Kaya ito yung nilalayo kaya nga walang buhay sa mga ganon. Walang buhay sa mga kaya yun yung tinatawag na nakikita natin sa sanlibutan na mga tradisyon, mga bagay na gawa lang ng tao na hindi naman niloob ng Panginoon na gawin ng tao, hindi naman pinapagawa ng Diyos sa tao. And because of those works, it's not being like you are living by faith, but rather you are living yun nga as as a follower of that religion. Yun yung nilalayo yun yung nais ipaunawa ng Panginoon na if you are abiding on those things, on those practices, on those doctrines, there's no life there because there is no Jesus in there. Wala si Jesus Christ doon. Kaya nga 'di ba an example doon 'di ba? Bakit unleavened bread ang bakit pinapaunawa sa atin na si Jesus Christ yung unleavened bread. Ano ba yung paano ba nag-originate yung unleavened bread? Brother Jan, paano nag-originate yung unleavened bread? Saan nag-originate? Paano originate? Sa nagmula? Saan magmula? Alam nga naman pinag-usapan natin yung unleavened bread. Di natin alam saan nag-start. Oh. Binanggit ba yan ng linggo? Kung hindi natin alam yan, paano natin maunawaan yung unleavened bread? Oh. Paano? Hindi ko alam. So paano ka nag-agree na si Jesus Christ ang unleavened bread? Di mo alam ang unleavened bread. Paano kung sabihin namin na ang unleavened bread, ano lang yan, ginawa lang yan ng tao, ginawa lang yan ng isang random NPC ng panahon ni Jesus Christ, tapos sinabi niya unleavened bread. Ano yun, wala ka? May verse naman nasa saan sa John chapter 6 verse 48 hanggang 50.
Kasi nasa doon. Ako ang pinakatay ng kabayan. Kasi kain ang inyong mga magulang mula na sa ilang at sila ay nangamatay. Ito ang tinapay na bumabang galing sa lupa, sa langit, upang ang tao nga kain ay huwag mamatay. Binanggit nga kanina da, yung unleavened bread, wala siyang mixture ng sin at unleavened siya. Nakuha ko na yung concept tungkol sa leavened bread. Kaya ang binanggit mo nga yun nasa pag yung bread leavened siya, may levadura, lumalaki siya. So, I think that represents that we are being full of ourselves. Wala, siguro, ito na yung puno ng doctrinas and stuff. So, ayun lang siguro sa pagkakaintindi ko. So, sinabi nga doon na yun yung unleavened bread. Yes. Saan doon? Binanggit ba na yun yung unleavened bread? So, ibig sabihin, nag-originate yung unleavened bread sa time ni Jesus Christ? Sa time, sa mga history data, tama ba? Ewan ko. Wala. Alam ko ata sa Pilipinas nag-originate yan eh. Yo. Ayan. I think in Exodus chapter 12 verse 8. Dito sa verse 12, which is yung time na magpapass by yung angel of death. And before yun, inutusan sila ng Panginoon. And the day na yun, kumain na rin sila doon ng tinapay na walang levadura. Sabi dun sa 7, at kukuha sila ng dugo yan at ilalagay sa dalawang haligi ng pintuan at tataas sa pintuan sa mga bahay ng kanilang kakainan. At kanilang kakainan ng laman sa gabing iyon at iniyawang apoy at ang tinapay na walang levadura, kakainin nilang kaulam na mapapait na gulay. Okay, yun lang. So, nag-originate siya during the first event ng Passover. Pero bakit? Bakit sila pinapakain ng unleavened bread? Kasi 'di ba? Anong sabi dun sa verse 8 na sa ano na 'yon? Sa 8? sa ano na 'yan? Kasi tinutukoy diyan yung Passover. Which is kung tutuloy mo yung pagbasa doon, sabi nga doon sa verse 11, as they eat it, sabi doon, ganto nila kakainin yung mga pagkain na yon. May bigkis ang kanilang mga baywang, ang kanilang mga panyapak ay nakasuot na sa kanilang mga paa, at ang kanilang tungkod ay tangan na ng kanilang mga kamay, at sila'y magdadali-dali sapagkat yun ay Pasko ng Panginoon. Meaning, may yung significant meaning na they need to eat it quickly. Represents that kasi hindi lang yung unleavened bread yung mahalaga dun eh. Even the lamb, which is the kumbaga significant part or ingredient ng Passover, which is the lamb. Na nagre-represent o nagfo-foreshadow kay Jesus Christ. And even the bread foreshadows Jesus Christ because He's the bread of life. Pero bakit pinapakain ng madali? Because that talks about salvation. Passover speaks about our salvation. Like on how was Jesus Christ was killed during Passover celebration. And bakit importante yun sa atin? Because as believers, if
Ang nais ng Diyos sa atin is, once we receive Jesus Christ, we should consume Him, or eat Him, or digest Him, or receive Him as much as possible. Meaning, kailangan natin siyang tanggapin kagad. Hindi yung nagpapatumpik-tumpik pa. Kaya pinagmamadali. And that's why Jesus Christ represents that unleavened bread for us to be saved. Na kailangan tanggapin kagad natin ito tanggapin natin ito ng walang patumpik-tumpik. That's why it's very important na as we listen, we hear the message of the Lord, we should accept it as the word of Christ, like bread. Kaya kailangan natin itong kainin at tanggapin. I-consume immediately. Meaning, you should accept hindi yung sustansya nun, kundi yung ano yung nilalaman ng salita na yon para sa iyo. Because just like what Jesus Christ said in John chapter 6, 'di ba? Yung bread ang buhay. That's why it's very important, because you will receive life. Kaya nga, 'di ba, hindi lahat yun yung kailangan natin maunawaan na dun sa main text na binanggit, hindi lahat nakakatanggap ng bread of life na yon. Just like in the present time, even churches, almost all the believers inside the church, hindi lahat ng nakikinig ng salita ng Diyos tinatanggap yung salita ng Diyos. Sometimes they receive it as a word of men. Kaya dun papasok yun yung leavened bread, yung levadura. That's why Jesus Christ warned the disciples, di ba? Mag-ingat kayo. Mangilag kayo. Yun yung pinupunto na kailangan nating iwasan. Hindi literal na tinapay. Kaya nga, pinag-iingat din tayo sa lahat ng naririnig natin. Because not everything that we hear is considered Word of God. Sometimes, yung Word of God na tinatanggap natin, we only accept it because we want it. Ito yung gusto natin marinig. Masarap siya pakinggan. Kaya nga, kung babalikan natin yung Passover meal, merong bitter dun bitter vegetables. Mapapait na gulay. Kaya nga, kung susumahin natin yung Passover meal, sa totoo lang, mapait. Una, yung lamb. Wala namang specific na ano doon kung paano lutuin, pero kung daw nagkakamali, roasted siya, roasted. Nakatikim na ba kayo ng lechong tupa? Hindi pa. Nakatikim na ba kayo ng lechong baboy na hindi tinimpla? Hindi pa. Timpla doon. Hindi natin alam ang lasa. Pero yung roasted lang na lamb, I think wala masyadong lasa yun eh. Marami sa Pelaway, yung halos walang timpla yung... Walang timpla. Sabi pa dun, kailangan kainin hanggang buto. So lahat, wala kang titira. Pangalawa, yung tinapay din, walang levadura, walang pampaalsa. Kung daw nagkakamala, medyo matigas. Pangatlo, mga gulay na mapapait. Palaya dyan. Pero sabi ni Lord, you need to consume it as fast as possible while you are prepared. Kaya nga, kahit yung pagtanggap ng word, sometimes hindi naman talaga masarap. Why? Because sabi nga sa Hebrews chapter 4 verse 12 yung word of God is like a double-edged sword. So kung ang word of God pagkain, ang word of God is yung bread of life, Jesus Christ, unleavened bread,
Pag kinain mo yun, masasaktan ka. Because it's a double-edged sword. It will cut through your bones, through yung in between ng bones, your mind, your heart. Why? Kasi talagang aanuin ka niya. It's like talagang i-cleanse niya, tatanggalin niya. Kaya nga napakahalaga na maunawaan natin yung tinatanggap natin. And we should really accept it as the word of Christ, as the word of God. Because the word of Christ is a life. Sabi na nga niya sa John chapter 6, 'di ba? Yung buong John chapter 6 na yun, ang tinutukoy doon, Jesus Christ being the bread of life. And because he's the bread of life, he's the unleavened bread. Kaya nga kahit sa communion, 'di ba? Yun ang present sa table ng Israel. Even in the communion na pinangunahan ni Jesus Christ, tinapay na walang lebadura ang nandun. That really shows na talagang pinapaunawa sa atin ng Panginoon na it represents me. You are partaking to eat my body. Kaya nga masabi nating mahalaga na maunawaan natin yon, diba? By partaking, by accepting, by eating the body of Christ, by accepting the word, you will have life. That's why kapag tinanggap mo yung salita ng Panginoon, you should receive it as the word of Christ itself, as the bread, as the unleavened bread. Kaya nga pag tinanggap mo yung word, imposibleng wala kang gagawin. Naka-ready ka na dapat dito. Yes, you are ready to obey. Ready to do what the word tells you to do. Yung problema, daming hindi lahat ngayon, di ba? Oh. Kaya nga kailangan pangunahan tayo ng Holy Spirit para ma-understand natin yun eh. Para maunawaan natin. Doon lang magiging malinaw sa atin yun. Na yung bread, yung nais ng Panginoon na tanggapin natin. Of course, that's life, diba? Of course, that's life. Pero hindi magmamanifest yung life na yun kung hindi ka susunod kay Jesus Christ. It's like you're just accepting. Kaya nga nakakalungkot, diba? If kung talagang ang salita ng Diyos ay ang tunay na pagkain na nagbibigay buhay, bakit halos lahat ng tao hindi lumalapit? Why? Because they do not believe it. Kaya nga doon natin maunawaan na talagang you are blessed if God allows through God's will, you have been permitted to come close to Jesus Christ. Why? Kasi pag na-meet mo si Jesus Christ, just like what Jesus Christ said, hindi niya hayaang mawala yung mga tao na inilapit ng Diyos Ama sa kanya. Instead, He will nurture them, love them, feed them, so that they may know Him more. Diba? Kaya nga tayo din kahit sa worship service, dapat handa rin tayo sa pagtanggap. Hindi lang tayo nagno-notes. We should really, kumbaga, dig deeper, understand it. Yung mga hindi natin naunawan, kailan maunawaan natin, hindi yung sulat lang tayo na sulat. Kasi nakakalungkot, sulat ka na sulat.
Pero sometimes yung sinusulat mo hindi mo maintindihan. Hindi mo rin naintindihan. Nagsulat ka pa. Actually, magiging mas nakakatakot pa ngayon eh. Sarili mong sulat, di mo maintindihan. Di mo may paliwanag bakit mo nasulat na ganon. 'Di ba? Kaya nga doon papasok yung second part ng worship service. It's still connected to that. 'Di ba? Kaya nga connected siya. If you are eating, you are partaking, you are accepting the unleavened bread, not the leavened bread of the Pharisees, hindi yung tinapay ng sanlibutan na ng mga maling katuruan, ng maling doktrina, but if you are accepting the bread of life, the bread from Jesus Christ, the word of God, it's like a builder building his own house in the midst of the storm, or nagtatayo ng bahay bago pa man dumating yung bagyo. Yun yung kailangan natin na maunawaan. Kasi sometimes kung doon tayo hinto, parang sinabi lang na, so ibig sabihin pag tinanggap mo yung salita ng Diyos, okay. Pag kinain yung salita ng Diyos, okay na. Doon na tayo mag-stop. No. You need to act. You need to not eating the bread of life is also like hearing the word of God. Pero anong dapat mong gawin? You need to obey. Just like in the parable of Jesus Christ. Diba? Doon sa Matthew chapter 7:24-27. Yung two kinds of builders na pag-uusapan natin ngayon. Ano ang pagkakaintindi nyo sa second part ng worship service? Ano ang naunawaan ninyo sa second part ng worship service? Wala kayo naunawaan? Okay, mag-closing na prayer na tayo. Wait lang. Two types of builders, right? Ewan ko, 3 ata yun 4 ata yun. Ano? Tatlo. The types. Tatlo? Yung chasing the storm, ignoring the storm, providing or seeking shelter. Builders. Yeah, mga builders na. Hindi, ano yun eh. Like, how to approach the storm. Ano ba yung how to approach the storm na yun? Kasi ano, diba? Nasabi doon, like, there are 3 types of, like, mga mananampalataya on how they approach the storm. First is chasing the storm, which is in-identify or explain ng pastor natin. Those who, like, try to fight, like, the storm in front of them. Parang try na mag-stand against it. Yung pangalawa is ignoring the storm, which is, yun nga, instead of fighting it, it's like, parang wala akong pake about the storm, which is like yung mga problems, sabihin natin. Yung pangatlo is providing or seeking shelter. Siguro ang pagkakaintindi ko parang ano eh, parang yung humihingi ng mga tulong pag problema, parang kumakausap sila sa mga kapatid nila. Yeah. Alam ko, like, 3 types of pag-approach, but I think like the 2 builders are parang inano dun eh, explain doon sa na yung like the different foundation that they build in, which is yung isa sa sand at yung isa sa tawag dito, yung isa sa rock, parang ano, batuhan, parang ganun.
Oh. So, saan kayo dun? Parang wala pa nga ata na build eh. Saan kayo dun? Kasi kung ako ang tatanungin ninyo, sabi sa atin, yung tatlong yan tama, di ba? Almost lahat ng Christians ganyan. Yung pag-approach? Oh. Kasi sabi dyan those are three types of Christian. Three types of how a Christian approaches the storm. Di ba? Pero sa palagay nyo, saan dyan ang safe? Saan ang safe? Hindi, Oo. pero Ang pangatlo siguro. Providing or seeking shelter. Providing or seeking shelter? Yes. Siguro ako din ganyan. Yan ang masabi ko. You know why? Kasi wala pa akong masabi ko, wala pa akong experience na lumaban sa bagyo. I don't know. Sa lahat po na listeners, pwede niyo po akong i-correct. Pero wala pa po ako nabasa sa Bible na isang tao na lumaban sa bagyo. pinatahimik ang bagyo, oo. Kasi bagyo yun. Kung talagang lalabanan ng bagyo, like from what? I think kung ikaw lang mag-isa, you can I think you can overcome. Pero if sabihin na natin na if you are in the sea and there's a storm, kaya mo malabanan ng bagyo? Okay, boss. That's it. Pangalawa, ignoring the storm. Marami ganyan, ini-ignore talaga. And I think, when you say ignoring the storm, yun nga eh. I think, sorry ito ata yung pinaka-safe para sa akin. Because when you say ignoring the storm, wala kang pakialam. Pero hindi, parang wala bang like disadvantages. Kasi nga, ini-ignore mo eh. Pag sinabi mo in-ignore, wala kang, yung attention mo wala doon. Ignored nga eh. So I think that's the safest bet ng isang mananampalataya. And yung seeking a shelter from the storm, ito yung tumakas na to sa bagyo eh. Feeling ko ito yung taong, ito yung mananampalataya, kala niya kayang labanan yung bagyo. Yung pala hindi niya kaya. So nagpa-rescue na. And I think yeah, tama. Yan ang classification ng ilang mga mananampalataya. Remember, when Jonah fled from God, 'di ba binagyo sa dagat? And kung naunawaan yung kwento, yung mga crew doon nilalabanan pa yung bagyo. Did they overcome? Hindi sabi nga dun nagsipanalangin na nga sila sa mga Diyos nila. Tapos nagbet na sila kung sino yung may sinumpa sa kanila. Sino? 'Di ba? Ano yung ending ng story? Tumahimik yung bagyo nung binato nila sa dagat yung isa, yung prophet na si Jonah. Did they win? No. Yes. No. Paano sila nanalo? Kasi tumigil yung storm na after, di ba? Oo. Na si So, natalo ba nila yung bagyo? Ang sabi hindi doon, tumigil yung bagyo. Tumigil pala. And let's be honest, sige nga, sa history ng mankind, may tumalo na ba ng bagyo? Sa technology natin, may tumalo na ba ng bagyo? Sana all, pwede siyang dalhin sa Pilipinas. Predict siguro.
Kasi pag sinabi mo, tinalo mo ang bagyo, nilabanan mo yung bagyo. Hmm. Meron na ba? Sa technology, sa advance ng technology ng mundo, may lumaban na ba sa bagyo? Wala pa. Wala. Kaya nga, feeling ko, itong chasing the star, itong Christian na to, hindi talaga ito mananalo. Worst case, baka mamatay pa to eh. Kaya nag-provide nag-shelter siya. And I think that speaks about some believers that they thought to themselves, kaya nila without the help of God, without the presence of God. I can win this storm in my life. And boom. What a great fall. Sabi nga ni Jesus Christ sa parable niya. And I think, yeah, most Christians are like that. Minsan iniisip natin yung bagyo kaya natin. And I think that is a wrong mindset. Yung ignoring the storm, yung walang pakialam sa bagyo, may kilala ba kayo ganyan? Ano? Ha? Bumabagyo na, walang pakialam? May kilala ba kayo? May kilala ba kayo? Meron. Jesus. Meron siguro. Parang... Jesus. Oh. Si Jesus. Si Jesus Christ nga, tinutulugan yung bagyo. During the bagyo. Himbing nito. And I think that speaks about those believers na talagang fully trusted in God. Because they know they are safe. Because they know, because they receive the word, they know the promises of God. Pinaniniwalaan nila ng buong puso yung pangako ng Diyos. Kaya minsan nababalitaan natin may mga sakuna, like for example yung nangyaring wildfire sa Amerika. Nabalita yun. Yung isang part ng I don't know, I think state ng California yung nasunog. Pero isang bahay lang ang nakatayong buo sa gitna ng sunog. Christian pa. Christian family pa. Why? Because they believe in God. They believe in the words of God. Makatulog pa sila ng tamang sunog. Maybe. Baka inisip lang nila parang uminit ata aircon ha. 'Di ba? And yung third part is those people seeking or asking for shelter from the storm. I think these are also those people na talagang sa panahon na may bagyo na sa kanilang buhay, humihingi na sila ng tulong sa Diyos. And it's not wrong. It's better to acknowledge, 'di ba, that we need help. Sometimes and I think ito yung problema nung unang part ng believer, yung chasing the storm. They don't acknowledge na hindi nila kaya. Kaya sometimes they fall. Yeah, it's true. Like parang alam mo yon yung tipong sinasabihan ka na lumikas na, umalis na, ayaw mo pa. Kasi kaya ko, bagyo lang yun eh. Pinoy ako eh. Kaya ayun, no. And I think it's very important na maunawaan natin yun. Saan tayo dyan? Sa tatlo. I'll be honest, most of the time, I try to chase, to fight the storm, the problems in my life. Pero in the end, dumadating sa punto na pag di talaga kaya, Lord, surrender. Kailangan na sumurrender, Lord, hindi ko kaya. Kaya nga napaka-importante na yung salita ng Panginoon na naririnig, na natatanggap natin, hindi lang natin naririnig, kundi isinasabuhay, ginagawa, sinusunod natin
yun ang tinatawag na matalino. Yun ang sa tingin ng Panginoon matalino. Why? Because each of us are building our own faith. Diba? Yun ang sabi nung worship service na bawat isa nagtatayo ka ng sarili mong pundasyon ng pananampalataya kay Kristo. Kaya nga, kung bumabagsak ka at talagang bumabagsak ka, hindi mo pwedeng isisi sa iba. Kasi ikaw ang nagtatayo. Kaya nga sometimes, doon natin talaga maunawa na hindi lahat ng naririnig natin nakakatulong eh. Kaya nga kailangan nating kaya nga masabi natin na doon sa parable ni Jesus Christ, yung storm na yon na tumama sa dalawang mananampalataya nagtayo ng bahay, it was a test from God. Bakit? Kasi kailangang mahubog yung faith eh. Kailangan makita yung strength ng faith. Kaya nga napaka-importante ng natitest. Yung problema, gusto ba ng mga mananampalataya ng testing? Sakit, Lord. Kasi 'di ba, paano ba malalaman na matibay ka sa pananampalataya? Testing na. Na-test. Kailangan mo dumating sa kailangan mo dumaan sa pagsubok, sa testing. Tama ba? Pero kung bumagsak ka sa pagkakasala, sa nararanasan mo, bumagsak ka sa pagkakasala, sino dapat sisihin? Ikaw. 'Di ba? Kasi bumagsak ka eh. Bumagsak ka sa pagkakasala. Cool lang. Pero kailangan natin unawain. Dahil ba sa testing kaya bumagsak ka sa pagkakasala? Hindi. Kasi 'di ba, ano ba? Ito yung kailangan maunawaan natin eh na minsan I think hindi nauunawaan ng mga mananampalataya. Na hindi nila alam kung anong kaibahan ng testing, ng pagsubok sa tukso. So, nakakalito na rin. Ano bang pagkakaiba nun? Alam niyo ba? Good. Paano ba natin malalaman na ang tao o isang mananampalataya dumadaan sa pagsubok? Ano bang kaibahan ng taong dumadaan sa pagsubok at taong dumadaan sa tukso? Magkaiba ba 'yon? Yes. Yes, magkaiba 'yan. So ano? In what way? Concept ko like I think like ang temptation or tukso, it falls into sin while pagsubok, it tests your faith. Shit. Pares lang pala. Tama ka. Hindi pares 'yun. Tama 'yan? Tama ka. Ayun. Kasi remember, sabi sa Word of God, ang Diyos natin hindi tayo tutuksohin. In fact, sabi nga sa 1 Corinthians, hindi ka niya hayaang makaranas ng tuksong hindi mo mapagtatagumpayanan or ma-overcome. Wherein, yung test, si God ang may gawa nun. Pero ba't kaya marami parang nagpa-fall sa temptation? Tama ba? Well, si Satan ang may gawa nun. Kasi ang testing ni Lord, that test is for you to see kung ano na yung level ng faith mo.
Just like what happened to Job. Kaya nga si Job tinest. Yung mga nangyari sa buhay sa kanya, testing yon. At sinong may gawa ng testing? Si Satan. Tama ba? Yes. Mali. Inalaw ni God si Satan. O inalaw Tama, ni diba? God si Satan, pero si Satan ba may gawa nun? No, it's God. Si God ang nag-approve nun eh. Siya nagka-permit. Oh. Kaya nga yung testing, yung testing sa buhay ni Job, hindi ang pwede natin sabihin hindi ang nag-procure nun ang Diablo kundi si God to test the faith of Job. At kung unawaan natin, dun na ipakita na yung pananampalataya ni Job hindi pa solid. Kasi nagkaroon siya ng discussion eh. Nagalit siya sa Diyos eh. That is testing of faith. Pero ano naman yung tukso? Ito yung kapamaraanan ng kaaway para mawala tayo sa kalooban ng Diyos. Hindi ka susubukin ng diablo, tutoksohin ka ng diablo para mawala ka sa faith. Hindi ang diablo hindi susubukan faith mo. Ang gusto ng diablo mawala ka sa faith. Sabay ang pagsubok, pagpapatibay ng pananampalataya. Tama ba? Kaya yun ang testing. Kaya nga tinagalog mo lang eh. Okay. Kaya nga, bakit kayo nag-i-exam sa school? Para magkasala kayo? Woo! Ganun ba yun? Di ba kaya merong exam para malaman kung may naunawaan ka? Para malaman kung gagraduate ka? Mag-up level ka? Hindi nabuo ang exam sa school para malaman sino kaya magkakasala dito. Hindi ah. Kaya nga minsan, yun ang nagiging mali sa mga mananampalataya. Hindi nila nauunawaan ano yung nararanasan nila sa buhay nila. Ano kaya effect nun pag kung di mo alam na temptation? Yun, mawawala ka. Ang tingin mo kagad, yung tingin mo, yung testing na nararanasan mo, galing sa diablo. Kaya nga minsan almost all believers, 'di ba, ayaw nila may problema. Kasi ang problema testing din eh. Pero ang di nila naunawaan, ang testing hindi gawa ng kaaway, gawa ng Diyos para makita kung matatag ka na. Ngayon, ang ginagawa ng diablo, hindi ka niya bibigyan ng testing, bibigyan kanya ng tukso. Kaya nga tinitira ng diablo katawan eh. Tinutokso yung katawan mo. Ganun ang ginawa ni Satan kay Jesus Christ. He tempt Jesus Christ. Una, sa physical, sa food. Pangalawa, sa splendor, di ba? Well, tinira niya yung kahinaan ng physical ni Jesus Christ. Kasi alam ni Satan hindi niya kayang anuin sa faith si Jesus Christ. Test. And that's the problem in us right now. Alam ng diablo na dahil na may katawan tayo, hindi niya titirahin tayo sa faith, titirahin niya tayo sa body natin. Kaya nga ma-overcome mo yung temptation kapag ang faith mo matibay. Paano magiging matibay yung faith mo? Di testing. Kaya magbuhos. Kaya nga dun papasok na
the more you hear the word and obey it, you are, kumbaga, building that foundation ng faith para pag dumating ang testing, makikita mo gaano katibay. Kasi, let's face it, ang Pilipinas laging dinadaanan ng bagyo. Pero, sometimes may mga bahay talaga na pag dinaanan ng bagyo, parang walang nangyari. Tibay. Wala dyan, tibay eh. Sometimes may mga bahay na pag dinaanan ng bagyo, may konting sira lang yung bubong, bintana, pero pwede pa din. Ganon kasi yung testing eh. Doon mo makikita kung gaano ka-solid ang structure ng bahay sa bagyo. Pat yung bubong. Palitan yan. Ayusin. Di ba? Kaya nga, kapag ang bahay mo, nasira ang bubong, anong mindset ng may-ari ng bahay? Patitibayan. Patitibayin, bibili ng ibang bubong. Pero kung ang mindset mo, ang mahal ng bubong eh. So yung nilipad, hanapin mo, kakabit mo ulit. Reuse. It means wala sa mindset niya na maging matibay. Ang mindset lang niya para sa susunod. Kumbaga alam mo yun, parang ang mindset niya para makasurvive lang. Ayaw niyang maging matibay. And yun yung nais ng Panginoon sa atin na maging maging matibay sa faith. Kaya nga si Satan, 'di ba? Sabi nga doon ni-request pa na matest si Peter. Of course, God still allows it. Why? Para makita ni Peter yung situation niya. Even lahat ng mga disciples, they were tested. Oh, paano natin makikita yung testing sa mga disciple? Doon sa Garden of Gethsemane. Kasi lahat sila doon before nung communion, lahat sila nagsabi, Lord, hindi ka namin iiwan. Lord, pagtatanggol ka namin. Pero lahat sila iniwan. Why? Kasi natakot sila sa buhay nila eh. Doon nakita yung faith nila, hindi pa matibay. Oh. Palitada. Paano tayo? Oh. Paano ang mga mananampalataya ngayon tinetesting? Oh. Actually, nakakatawa nga eh. Nung mga nakalipas na bagyo. Bagyo lang yun. Oo. Diba? Oh. Kaya nga even sa mga ministry ng church, kahit ang mga ministry tinatamaan ng bagyo eh. Oo, kailangan tamaan ng bagyo para makita, matest. Oh. Kaya ba nilignat dyan? Ba dyan konting lagnat lang. Oh. Ito, nilignat. Wala katawan. Kaya nga kailangan nating maging matatag eh. Kailangan nating mag-endure. Kaya kailangan maging kaya nga sa totoo lang, dapat ang prayer natin, Lord, help us to overcome testings eh. Kaya nga nakakatawa, 'di ba? Doon sa Lord's Prayer. Sabi nga sa Lord's Prayer, ilayo mo kami sa masama. Ano sa English 'yan? Lead us away from temptation. Lead us not into temptation. 'Di ba? Deliver us. Pero anong kailangan nating ipag-pray na maging matatag tayo when testing comes. Yung mga magpapaano sa atin sa faith. Yung magpapatibay sa atin sa faith, yung susubok sa atin sa faith. Yan yung kailangan nating ipag-pray. Yan yung kailangan natin na gawin na bago dumating yung storm na yan or habang paparating yung storm na yan,
dapat sure na tayo na yung foundation ng faith natin matibay. Kaya nga ano ba to? May ano ba yun? May nabasa akong post na ano lang to, parang take ko lang na parang kaya daw maraming umaalis sa church, maraming nagtatampo, maraming umaalis kasi dahil daw sa'yo. Hindi mo alam, baka ikaw ang dahilan. Parang ganon. And I think lahat ng church ganyan ang problema eh. Yung ginamit na word doon, nakakatisod, yon. Hindi mo alam, baka ikaw ang nakakatisod sa church. So, dapat ba anong dapat gawin mo? Kailan mo tama, 'di ba? Dapat mag-adjust ka, 'di ba? Tama ba 'yon? Kung ikaw ang nakakatisod, dapat ba mag-adjust ka? Alis na ako sa church, ha? Ha? Ano? Kung ikaw ang sabi doon kasi, kaya daw sila umaalis dahil ikaw daw yung problema. Baka ikaw yung nakakatisod. So, dapat bang mag-adjust ka? Sino? Yung nakakatisod? Oo. Hindi depende. I think may part din na, hindi. Kasi sabi nga, diba, pinag-uusapan natin, bawal natin isisi yung fall natin sa ibang tao. Kasi tayo yung nagbibuild eh. It's like kung alam mo yun, parang I think it's a blessing nga na may mga nang titisod kasi it's like, testing. Like, you will see your faith. Yun nga eh, di ba? Yun nga eh. Pwede kang mag-adjust, pero pag nag-adjust ka ba, wala na nakakatisod? Oo nga. Actually, meron ngang number 1 na nakakatisod eh. Ito ang hindi nila, I think hindi nila naintindihan. Alam nyo ba kung anong number 1 na nakakatisod? Sa totoo lang, hindi mawawala yun. Kahit na magbago ka. Alam nyo ba kung anong number 1 na nakakatisod? Ha? Sa church? Sa church? Oo. Number 1 na nakakatisod? Ha? Ako, pangalawa lang ako. May number 1 pa. Ito. Oh. Mabuti nang maging honest. Pangalawa lang ako nakakatisod. May number 1. Wala. Sino? Ano pala? Hindi sino? Ay, sino? Oh. Gusto mo malaman? Baka matisod ka pag nalaman mo. Gusto mo malaman? Ha? Sino? Ang number 1 na nakakatisod? Si Jesus Christ. Remember, He is kumbaga sabi nga doon, di ba siya yung batong nakakatisod? Oh my gosh. Yeah, Jesus Christ ang number 1 na nakakatisod. In a good way. Why? Kasi pag natisod ka kay Jesus Christ, it means may mali sa'yo. Kaya siya nakakatisod. Kaya nga ang word of God masakit eh. Bait. Kaya nga, kahit na baguhin mo yung sarili mo, kung hindi mo tatanggapin si Jesus Christ, matitisod ka. Yun ang I think kailangan na maging clear sa atin. Of course, you need to change. Kapag malaman mo na ikaw ang reason ng pag-aalis niya. Pero, at the end of the day, nagbibuild siya ng faith niya sa sarili niya. Yes. Baka yun sa kanya, parang testing. Yeah, testing din. Yes. Kaya nga sabi nga, di ba? Mapalad ka pag yung church mo, ang daming katitisuran eh. Yes. Why? Kasi talagang pinapakita lang sa'yo ng Panginoon na yan ang mga bagay na kailangan mong ma-overcome. Tayo mo nang mula dito.
'Di ba? Ang pag-overcome hindi yung natitisod ako sa'yo, magbago ka. Yung ba yun? No. You need to be strong in your faith. Pag natitisod ka, magiging alert ka na eh. Alam mo yan? Yung iba nga, hindi eh. No, I clearly see myself. Kasi kung nakita mo yung katitisuran, bakit ka umalis? 'Di ba? Kung Hindi, kaya nga, kung pero- naunawaan mo na may nakakatisod sa church, bakit ka umalis? Hindi ba dapat ipagpray mo sa Panginoon na, Lord, thank you for revealing this to me. Kailangan ko tong ma-overcome. Kaya nga. Kaya nga. Oh, Kaya nga, yun nga dapat yung purpose nun. yun nga Kasi eh, like, ang tanong, lahat madali- ba? Ayun nga. Oh. Kasi kung sa totoong buhay, may nakakatisod sa'yo, mag-iingat ka sa susunod eh. Oo. Alam mo yun? And I think, yung ganong mindset na halimbawang ikaw, may nakita kang katitisuran tapos isisisi mo sa kanya na hindi ka na nag-church or sa mga nakita mo nakakatisod, hindi ka na maglilingkod o atin ng pananambahan. Wala kang pananampalataya, ibig sabihin emotional ka. That's your emotion. Ba't may ganito dito? Kasi yun nga eh, buti sana ako may perfect church. Kung may perfect church, di sana umalis na rin ako. Lipat na ako dun. Pero wala. There's no perfect church. Kasi lahat tayo, kasi ang church, ano yan eh, kumbaga, lugar yan kung saan nag-iipon-ipon ng lahat ng katitisuran. Mga ano. Oh, and kaya sabi nga nung last worship service, 'di ba? Ang church ay binuo hindi lang para magsama-sama kayo ng mga niligtas, kundi i-ready kayo para sa buhay na walang hanggan. So talagang may katitisuran sa loob. Kasi kung ganun lang ang mindset natin eh, no. Dapat nung umpisa pa lang sinipa na ni Jesus Christ si Judas. 'Di ba? Hayop. Oh. Ikaw addict ka. Umayos ka. Oh. Sa church ba may Judas ba? Meron. Marami Judas sa church. Ang tanong, pinaalis ba natin? Hindi natin pwede paalisin kasi kailangan din yung mga Judas na yun, kailangan si Lord. And yung mga Judas na yun, tayo din eh. Kailangan natin si Lord eh. Number 2 lang sila, ako number 1. Oh. And doon pa rin papasok yun na it's really very important na maging masunurin tayo sa Word of God na naririnig natin. Kaya nga tama yun eh. Na nasa church ka, dahil maraming katitisuran, hindi ka naman sana lang magpo-focus eh. If you are a believer and Jesus Christ is your Master, your Lord, siya lang titignan mo, siya lang papakinggan mo. Yung iba, kumbaga blur canvas na sa'yo eh. Yun yung kailangan natin, yun ang kailangan na maintindihan ng lahat, lalo na ng mga mananampalataya. Kasi minsan, 'di ba, nakakalungkot, may naririnig tayo ganyan na, lumipat, umalis. Ayaw nang magpakita, ayaw na manambahan dahil sa'yo, dahil sa kanya. 'Di ba, parang anong gagawin natin? Diyan kasi. Oh. 'Di ba? Ang pagbabago ba kaya ng isang Sunday? Kung ganun lang eh, no? Wala nang nag-church. 'Di ba? Kung kaya ng tao magbago ng isang araw lang, edi sana. Oh. Yan tanong, pag nagbago ba yung katitisuran mo, babalik ka? Baka ikaw naman makatis. That's why, ang importante talaga is yung faith eh. Kasi, I think, kaya may nakikita kang katitisuran sa church, isa lang sabihin nun eh, wala ka pang love.
Kasi pag may love ka na, hindi mo na papansinin yung katitisuran eh. 'Di ba? Just like Ignore the stuff. just like Jesus Christ, 'di ba? Lahat tayo hindi worth it. Lahat tayo katitisuran pero minahal pa rin niya tayo. Kaya unless we have the love of Christ, yung katitisuran, titignan mo talaga as katitisuran. Kaya nga ano eh, yan ang mahirap gawin sa church, love one another. Why? Kasi wala ka pang love coming from Jesus Christ. Kaya nga napaka-importante na maging wise builder ka. Itayo mo muna yung faith, yung sarili mo faith. Kaya napaka-importante nun. Kaya napaka-importante na as you listen, wag mo lang pakinggan. Gawin mo, ipamuhay mo. Ang mahirap, almost Christian nowadays, nakikinig lang. Papalad tayo, may ganito tayo, usap-usap, pinag-aaralan natin. Paano naman sila? Ingit naman ako sa kanila, sila isang upuan lang, kabisado na. Kami dito na dyan. Yun ang kailangan nating maunawaan. 'Di ba? Kaya nga mas maganda talaga na after worship service, magkaroon talaga tayo ng discussion, cell groupings, 'di ba? Mag-review tayo anong mga naintindihan natin na pag-aralan sa worship service. Kung may mga tanong na hindi clear, maliwanagan. Why? Kasi hindi pwedeng tatanggapin mo yung word of God na hindi mo naintindihan. Yes, the Holy Spirit will help you understand, pero pinagpe-pray mo ba? 'Di ba? Kaya napaka-importante nun eh. Nawa, magawa natin yun every Sunday. 'Di ba? Sayang kasi yung ang dami mga youth sa ano natin. Tapos pag naggawain kayo ng afternoon ng worship ng Sunday, kamusta naman yung mga kabataan kasama nyo? Naintindihan ba talaga nila o talagang kamot ulo din? 'Di ba? Ang hirap naman na parang, of course, gusto natin isang church tayo, lahat tayo, kung ano yung pinakain ni Lord sa atin, yung nakakainin natin. Amen. Pangit naman na iba na pala yung tinapay na nakain ng katabi mo. May lasa. May libadura. Oh. 'Di ba? Kaya nga ngayon darating na holiday, 2 araw. Mas maganda magplano ang youth, magkaroon ng event or gawain sa church sa mga kabataan. Siguro mas maganda magkaroon kasi sayang 2 araw 'yun, magkahiwalay. Mamili na lang kayo doon. 'Di ba? And I suggest kung may mga workers na nakikinig sa atin, ganun din gamitin yung holiday na 'yun. Magkaroon kayo ng ano ba, gawain sa church, open ang church no? 'Di ba? Sayang yung opportunity. Sa to nga dapat magkaroon ng I suggest sa mga youth, ibalik nyo na yung kumbaga Bible study sa church. Tapos mag kayo ng speaker na worker na mag-share, magtuturo. Yeah, maganda 'yun. At least kahit paano, 'di ba? Hindi ko naman sinasabing wala silang alam, pero it's also a way to, alam mo 'yun, may exercise kung may naintindihan ka, may naunawaan ka, may ibahagi ka. Kasi yun much better. Ito na yung time na yun nga nagiging malino dapat sa atin ang lahat. 'Di ba? Sabi nga hindi ka lang tagapakinig. Dapat ginagawa mo yung naririnig mo. Ayun yung kailangan nating gawin. Kasi right now, Baguio days na naman. Sabi sa akin, may mga bagyo nakapila na naman daw. Ready na ba? Ready na ba?
Oh, may Ah, mga nakapilang bagyo na, nakapila na. O ano, lamig na. matibay na ba? Matibay na? Pwede na ba tayong dumaan ulit sa ano, testing? O, yun, tinutukoy ko, physical na bagyo. Paano pag yung ano na, spiritual na bagyo na? Oh, 'di ba? Pag binabagyo pa naman, mahirap magtayo ng bahay. Eh, hirap Based on talaga. experience. Based on Kaya nga experience. sabi dun sa parable, nagtayo muna sila ng bahay bago sila binagyo eh. Pero Yeah. mo, binigyan kayo ng time to build up. Time. Oh, kung nagtatayo ka ng bahay during the storm, aba, yung mindset mo, mindset ng matalinaw. Ang galing mo. Walang nagtatayo ng bahay during the storm. Hmm. Tignan ko lang kung matuyo yung semento. Oh, 'di ba? Oh. Same thing sa faith life. Walang nagbi-build up ng faith life during the storm. Kaya nga nakakalungkot. Nakakalungkot may mga Christian na ang dadrama pag may pagsubok, 'di ba? Pwede ka namang umiyak, wag ka namang magdrama, 'di ba? Na parang feeling mo pinabayaan ka na ni Lord. Nagpabaya ka. Kaya ganun kasi binibuild mo yung faith mo during the storm. Ang gusto ni Lord, mag-build ka ng faith. Wala pa yung bagyo. Kaya napakabuti ni Lord eh. Pinapatibay muna tayo bago tayo padaanan ng pagsubok eh. 'Di ba? Wala pang school, wala pa ako school na nakita na ngayon nagbigay ng mga review ng ano ng mga lesson plan tapos mamayang hapon exam na. Krame. Oo. Aba, iba 'yun. Hindi school 'yun, torture 'yun. Tama. Hmm. 'Di ba? Kaya kailangan nating maging matibay. Oh. Kaya nga sabi dun sa damit eh. Preach the word anytime. Oo. Hmm. Shoutout ulit sa Craft Me Party Booth. Thank you. Oh, kasi kailangan ganon. We need to be ready. Oh. Ewan ko kung nawa, loobin ng Panginoon na makasama ko sa gawain nyo para biglang ako naman ang magtuturo sino mag-share ng Word of God. Tingnan natin kung ready yung mga kasama nyo. Oh, kasi kailangan na eh. Oh, 'di ba? Hindi pwedeng sa McDo ka lang ready. Oh, 'di ba? Sige nga, subukan mong nakatayo ka lang sa McDo. Tingnan ko kung hindi ka masita. Sa palayas. Oh. Tapos asawa mo may sahod ka. Kung sa McDo, lagi kang kilos ng kilos. Diba, sa faith life, sa pagtatayo ng foundation, kailangan mong kumilos, hindi pwedeng nakatunganga ka. Oh. Kaya yung mga nagmamakdo dyan, purihin kayo ng Panginoon. Yung mga workers ng McDo. Yan, gine-general ko na, gine-general. Yan, baka naman, yung isang nagmakdo dyan, makalimot. Mag-Jollibee na yan sila sa susunod. Sponsor na oh. Ayan. So yun, nawa magkaroon ng gawain this 21 and 25. Yan, magkaroon. I suggest mag-film showing kayo ulit. Mag-film showing kayo, maggawain kayo, mag-praise and worship. Doon, para ano, sayang eh. Sayang yung mga pagkakataon. Hindi yung panay K-pop Demon Hunters pinapanood. Yan si Step. Kakaroon na sila ng marka. So, wala akong binabanggit na pangalan. Malinis po ang pangalan ko. Ayun, sige po, tayo po yung manalangin. Sige, Brother God, i-lead mo yung prayer. Sige po. Tayo po yung manalangin. Ama namin na sa langit, Ama, salamat Ama sa araw na ito. Muli Ama, yung mga tinulungan ng bawat sa amin Ama, maunawahan pa yung mga salita Ama.
Panginoon, salamat Ama sa mga pagkain naman na pinagkalma sa bawat sayo naman. Tunay ang mga Fergat Ama, masakit Ama sa iyong mga sarili Ama. Di makita ang mga sarili Fergat Ama. Pero tuloy kami nagpapasalamat Ama, tinutulungan niyo pong bawat sa mga magtibay Ama sa iyong mga pananampalataya. Patuloy niyo po kayong tinutubid Ama sa aming mga sarili Fergat. Tulungan niyo po ang bawat sa amin naman na aming taglayin ng mga tunay na unleavened bread Ama sa iyong mga buhay At tunay ang mga Fergat naman, hindi namin i-accept mga bagay na may libadura sa mundong ito Tunay ang mga Fergat naman, yung mga ginagawa ang aming mga pagkatao Tunay ang mga teachings na aming tuhan lamang Hayaan niyo Panginoon katulad ng mga Israelita mga Fergat. Patuloy sa iyong pagtanggap yung mga salita na ito'y kami may handa Katunay ito'y mas susunod sa iyong mga buhay Panginoon, tulungan niyo po gayon din naman sa iyong mga kapatid naman na nakikinig Ikaw ang magpala sa kanila ng tuwing na pagkain na ipagkama sa bawat sa inyo Hayaan niyo po Panginoon na tunay ang bawat sa inyo sabay-sabay kayong magtibay patuloy palakasin ng mga bawat isa Tulungan niyo po muli ang bawat sa inyo Fergat naman sa iyong mga dadaan sa mga dadaan mga bagyo mga problema Fergat naman sa mga kapatid naman na nanghihina ikaw ang manguna sa bawat sa kanila Salamat Ama sa araw na ito. Salamat Ama, Fergat naman sa hanggang pag-ibig Ama sa iyong mabuhay Patuloy namin tiyataas yung pangalan at inaangkin naman ang katagumpayan Sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat at God bless po. Bye, 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 bye.